General ng kilusan para sa tunay na reformang agraryo at katarungang panlipunan o katarungan. Si Kadani Carranza. Kadani, good morning. Magandang umaga, Sir Rod, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig sa RMN DCXL. Opo, ang binabanggit sa balita, Kadani, mukhang nababahala po ang inyong grupo dito sa matinding epekto ng El Nino para sa ating mga magsasaka. Gaano na ho ba katindi at kalawak ang epekto po nitong El Nino? Isasabay pa natin yung pagtaas sa presyo ng langis sa taniman po ng ating mga magsasaka, Kadani. Opo, ito pong aming ipinalabas na babala ay tulak ng El Nino alert ng DOST Pag-asa. Na magkakaroon daw ng mas mahabang hindi pag-ulan at tagtuyot sa mga bahagi ng ating bansa. At ito daw po ay posibleng mangyari ngayong Hunyo, Hulyo, Agosto at maaari pang tumawid hanggang sa unang bahagi ng 2027. At yan ang dahilan kung bakit kami ay nagpalabas agad ng aming sariling babala. Ngayon pa lang ngayon ay Abril, patawid ng Mayo, matindi na ang init Nagkakabitak-bitak na yung mga lupa dun sa mga lugar na 2 buwan nang walang ulan. Nagsisimula na maramdaman yung epekto ng matinding tag-init. Okay. So kaya talagang kailangan magkaroon ng mas maayos na pagharap. Opo. So, kumusta ang kalagayan ngayon? Base po sa inyong ginagawang pagmo-monitor din sa sitwasyon ng ating mga magsasaka. Kasi yung tagtuyot nag-umpisa po nung mga nakaraang buwan pa, 'di ba, Sir Dani? At mas lalo pang tumitindi. Sabi, kausap ko nga kanina ang Pag-asa, mukhang malabo pa sa ilang mga lugar na makakaranas ng mga pagulan. Although may ilang mga areas, region na nakakaranas naman ng kahit papano ng panakanakang buhos ng ulan. Pero sa tingin ko hindi sapat 'yun 'Di ba? Kung sa isang linggo, isang beses lang tapos saglit lang yung buhos ng ulan at buong buwan nakakaranas ng matinding init, malaki pa rin yung epekto sa taniman ng ating mga magsasaka. Opo, Sir Rod. Ngayon pa lang ramdam na kasi yun nga, yung sinasabi ko, sa ilang lugar dyan sa Central Luzon, yung problema na magpapalay natin yung source ng tubig. Alam nyo, pag ganitong matindi ang init ng ulan, matindi rin mainit ng araw, matindi rin ang pangailangan ng tubig. Ang bilis kasing sumingaw mabilis matuyo ang lupa. Opo. Kaya ngayon pa lang ay problema na yan. At yan ramdam sa lahat ng klase ng pananim, sa mga nyugan. Ang posibleng epekto niyan, mga 2 buwan pang walang ulan, ay yung paghina ng ani sa nyug. Yung iba nalalaglag pa. Sa tubuhan, ganun din humihina ang asukal ng tubo kapag tuloy-tuloy ang tag-init na nararanasan ng ganyang pananim. Kaya't yan naman ay pumatong pa dito sa mahal na presyong petrolyo dahil sa giyera ng US, Israel at Iran. Lalo na kung iisipin na ito ay patong pa rin dun sa dati ng pinoproblema ng mga magsasaka na liberalisasyon ng produktong agrikultura na lubhang nagpapalugi sa magsasaka kahit hindi naman nagmumura ang pagkain. Kaya itong El Nino, papatong sa mga krisis na ito. So, ang inaasahan natin kapag nagtagal pa ito ng 2 buwan, posible pagkasira ng pananim dahil sa pagkawala ng tubig at lahat ng pananim apektado niyan. Sa mga may hayupan naman naranasan namin yan sa Quezon nung sumabay sa COVID, yung mga kambing, baka, kalabaw, dahil sa natuyot ang damuhan, walang makain. Kaya yung mga hayop na ganong klase, pumapayat kung hindi man namamatay dahil sa kawalan ng makain.
dahil na rin sa ganitong sitwasyon, yung kawalan ng tubig, ang resulta niyan yung pagbaba ng ani. Kung hindi man ganap na pagkalugi na magsasaka. Imahin na ho natin yan tuwing may El Nino, mga magsasakang yung palay hindi nakatubo ng maayos dahil sa kinapos ng tubig. At dahil dyan, posible talagang lalong tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa kaunti ang ani at ang sources ng tubig. Kasama na ho yung ating inumin, no? Baka matuyuan din. So yan ho ang pinapangamba natin. Opo. Sana mabigyan kaagad ito ng tugon. Maagapan, kumbaga, ng ating pamahalaan. Okay. Bago tayo tumungo doon sa kung paano po pwedeng agapan ng ating pamahalaan, itong mga binabanggit po ninyong posibleng mas magiging malalapang epekto dulot po ng El Nino. Well, alam naman natin, no, Kadani, na napakahalaga po noon pa ang inyong sektor sa lipunan sa ating bansa. Dahil sa inyo po nanggagaling ang pagkain ng bawat Pilipino. Tama ho, yung binabanggit po ninyo, kung bababa yung supply, tataas yung presyo ng produktong agrikultural sa merkado, mas marami pa hong Pilipino ang magugutom. Ang magsasabi na sila po ay naghihirap. Kaya, dapat lang gumawa rito ng agarang hagbang ng pamahalaan para hindi masyadong maapektuhan ang sektor ng agrikultura dito sa nararanasan nating matinding El Nino. Binabanggit po ninyo, kailangan magbigay po ng subsidiya sa krudo bilang tugon, no, ng gobyerno sa problema ng ating mga magsasaka sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at langis, etong matinding tagtuyot. Pero di po ba may subsidiya na pong ibinibigay ng DA sa ating mga magsasaka? Hindi pa ho yan ganap na nakakarating si Rodo sa mga sektor ng agrikultura sa ating bansa. At yung subsidiya naman, kung makarating man, medyo kulang ho talaga Bagamat ngayon ho, napansin natin, bumababa na ang presyo ng crudo. Pero yung pagsirit pataas ng presyo, talagang hindi ho natin maintindihan kung bakit ganun katindi ang naging pagtaas. Samantalang yung binebenta nung panahong tumaas yan, mga dati pang mga nakaimbak na langis na binili sa mababang presyo. At iyan ho ang parang problema rin na sa ating bansa yung paano nare-regulate itong ganitong klaseng negosyo dahil matindi ang epekto sa kabuuan ng lipunan. So yung subsidiya mahalaga, makarating agad at maipaabot sa pinakanangangailangan. Kasi halimbawa ngayon may mga lugar kami lalo na dyan sa may parting baybayin ng Quezon, na yung mga mayang isda nag-iisip na lumabas muna ng kanilang lugar para mag-construction dahil ang nalalautan ho nilang mga isdaan, dagat, hindi na nila kayang abutin yung dati nilang naaabot dahil sa mahal na presyo ng crudo o gasolina. Dati maabot sila 10 kilometro hanggang 15 kilometros mula sa baybay dagat. Ngayon sabi nila, hirap na sila sa 5 kilometro dahil sa mahal nga ang crudo. At kumbaga, balik crudo ang kanilang ginagawa, hindi pa anak buhay. So ganyan ang sitwasyon, at yung subsidiya na yan sa mga magsasaka ay sa balangkas pa nga yan ng sobrang pagmahal ng crudo dahil sa giyera. Hindi pa itong tagtuyot na posibleng maranasan natin na ang magiging implikasyon ay talagang pagkasira ng ginagawa sa sakahan ng mga magsasaka. Opo. Yung binabanggit po ninyo, suporta sa produksyon, pakipaliwanag nga po, Kadani, dito, kung anong partikular na suporta po na nais po ng inyong sektor, yung sektor ng ating mga magsasaka sa produksyon ng kanilang sakahan. Pagsasaka. Opo.
Ito pong depende ho kasi sa pananiman po. Pero halimbawa dito sa palayan, ang mahalaga ho rito, kumpleto yung kabuuang suporta na dapat matanggap mula sa maayos na binhi. Pag sinabing maayos na binhi, yun hong binhi na pag itinanim, talagang siguradong may aanihin dahil ang kalidad ng binhi ay talagang mamumunga siya. Alam nyo, meron ng mga ulat dati pa na may mga binhi na ipinapamahagi pero ang bunga ay hindi kung ano yung ipinangakong magiging ani. Mhm. So yun yung sa yan naman ho sa ating yung rice tariffication law, di umano ay bahagi ng safety net. So yung ikalawa, syempre yung mga makinarya na kailangan sa pagtatanim na dapat kumpleto yon. Syempre ang limitasyon nga ho ngayon ay di mahal ang krudo o gasolina. Kaya kasama sa dapat subsidyo ng magsasaka yung paggagamiting krudo o gasolina para sa land preparation. Syempre, ngayon maganda ang presyo sa sa palay. Dahil ngayon 25 minsan sa ilang lugar, 23 sa ibang lugar. So medyo maganda. Pero hindi ho normal na ganyan sa nakalipas na 4-5 taon, no? Kaya kahit ganyan ngayon, ang mahalagang tiyakin ng gobyerno ay ganyan ang magiging presyo na hindi nalulugi ang mga magsasaka. Okay. Dapat Siyempre, yung ma-maintain yan. post-harvest. Oho. Opo. Yung post-harvest, napakahalaga. Kasi dapat ang ibinibenta ng mga magsasaka pagdating sa palayan, Oo. bigas, hindi palay. Para maging palay, dapat mayroon ding suporta sa bilaran o mechanical dryer at iba pa, plus yung pag-i-stack, pag-iimbakan niya. So sa palayan, ganyan ang klase ng suporta ang kailangan. Siyempre, sa mga nasa niyugan, mahalaga ho ngayon na iayos yung pagtiyak na ang mga magsasaka sa niyugan kayang kontrolin ang kanilang produkto, lalo na copra o kaya whole-nut. Dominado ho ng traders yan na binabarat ang presyo. Dahil mula sa farm papunta sa trader, ibang-iba ang presyo kung mula sa farm na kontrolado ng mga magniniyog papunta sa halimbawa oil mill. Minsan ang presyo ho niyan ay 15 hanggang 20 ang diferensya ng presyo. Pero kung maisa sa kapangyarihan ang mga magniniyog natin, magkakaroon sila ng malalakas na kooperatiba na kayang magsapamilihan direkta ng kanilang nyog o kopra, mas maganda ho. Kasi kung ang average ng isang magsasaka na sa nyugan ay mga 250 kilos ng kopra, itatimes mo yun sa nawalang income halimbawa na 10 o 15 pesos. Ang laking bagay sa mga magsasaka. So may ganyan na kailangang komprehensibong suporta para matiyak na pangmatagalan ang magiging pagtugon ng gobyerno. Pero sa ganitong sitwasyon ng inaasahan nating El Nino, ang isa pang mahalaga sa magsasaka ho dyan ay yung crop insurance. Na yung kapital halimbawa na magsasaka babalik, pero hindi lang yung kapital, kundi yung inaasahan nilang income na nasira dahil sa nagkaroon ng tagtuyot. Madalas hindi pa sapat sa kapital ang nababalik sa magsasaka kaya nababaon sa utang. At yan isang mahalagang dapat matingnan ng gobyerno agad-agad habang wala pa yung El Nino. Hindi yung kung nandyan na yung yung El Nino at saka pa lang nagkukumahog na pupunta sa lugar at magbibigay ng binhi. Opo. Hindi na ho yun napapanahon. Wala na. Hindi na ho yun nakakatugon sa problema. Nakakadagdag pa ho yun sa stress ng mga magsasaka kasi kung kailan hindi na nila kailangan, dun darating. So parang nakakasama ng loob, nakaka-insulto. Pero di ba, Kadani, ang dami nating mga nakikita
na mga turnover ng mga makinarya, dryer, bilang parte ng mga ginagawang reforma ng gobyerno para tulungan ng ating agriculture sector. Pero Opo. parang sinasabi niyo parang hindi pa ba sapat 'yon? Sa totoo lang, Oo. sa totoo, Ang daming mga iba't ibang opo, programa ata na ipinapatupad ng DA para sa ating mga magsasaka, di ba? Yung mga magagandang mga at bago-bagong mga makinarya na opo, opo, tineturn over. opo. Oh. Sa totoo lang, si Rod, hindi talaga ganap na nabibigyan ng suporta ang mga Mm. maraming bahagi ng ating mga magsasaka. Lalo na yung malalayo sa sentrong bayan. Mm. At ang isa pang problema madalas napopolitika rin ang mga suportang serbisyo. Kaya dumadaan sa katakot-takot na burokrasya eh. Mm. Kaya alam nyo na sa halos lahat ng lugar sa Pilipinas, kapag ang mga magsasaka ay hindi malapit sa nakaupong pamunuan, hindi ho yun na mamapa eh. Oo. At yun ang isang problema ho. Actually, hindi naman yan problema ng DA. Problema yan ng kabuuang sistema natin na yung pag-align ng mga programa at serbisyo ay depende kung saan naka-align din ang politika ng mga magsasaka. Kumbaga, Dapat bawasan ho yan. pag malapit sa opisina si Gobernador, malapit sa kusina, si Congress, si Gobernador, si May, yun ang prioridad. Opo, at yan nga ho ang sabi natin dati, dati pa, no, na sa ganitong panahon ng emergency, dapat mas malakas ang kapangyarihan ng sentrong pamahalaan para lahat ng programa tiyak na nakakarating sa mga magsasaka. Dahil ho sa politika, minsan paulit-ulit nabibigyan isa o dalawang grupo ng magsasaka sa isang bayan. Kung ang barangay niyan ay may 30, o di napakaliit ho ng nakakatamasa ng programa at serbisyo. So, sinasabi ho namin sa totoong buhay na mas marami pang magsasaka ang hindi nakakatanggap ng suportang serbisyong dapat nilang matanggap. Sa kabuuan ho yan, at hindi lang sa mga maliliit na magsasaka, pati na rin maliliit na magsasakang naging benepisyaryo ng agrarian reform. Kahit na nga ho yung pagpapatupad ng programang nakakatulong kagaya ng RA 11524 yung tungkol sa Cocoletti programs, hindi rin ho yan gaanong nakakarating pa sa mga magniniyog. So kailangan pabilisin po ang pagdating ng mga programang pangkaunlaran sa mga magsasaka kasi yan ho ang susi. Ayun. Kaya ang epekto ganun pa rin ang sitwasyon ng ating bansa. Hindi pa rin natin makuha-kuha yung tayo ay hindi na dumidepende, 'di ba, sa mga imported sa ibang mga bansa pagdating sa supply ng pagkain. Ganun pa rin ang sitwasyon lalo tigit sa presyo ng gulay, presyo ng bigas, imbes na bumababa ito, abay mas lalo pang tumataas taon-taon. Wala na tayong nakikitang pagbaba sa presyo ng mga pagkain ng bawat Pilipino. Tama po. No. Minsan sa mga producers, sa mga magsasaka, mababa ang presyo. Pero pagdating nyo sa palengke, napakataas ng presyo. Nalulugi ang magsasaka, pero ang mahal-mahal na mga presyo ng bilihin na magtataka ka bakit nalulugi ang magsasaka. So, merong mali sa mga nangyayari. At yan ang dapat solusyonan ng gobyerno. Ang isang mali ay yung patuloy na pag-asa sa importasyon para matugunan ang pangailangan sa pagkain. Ang sinasabi ho natin, kailangan palakasin ang ating kakayahan na pakainin ng mga mamamayan. Kaya namang likhain ng magsasakang Pilipino ang pangailangan sa pagkain ng mamamayang Pilipino eh. Kaya yung kasarinlan sa pagkain, isa sa panawagan natin. Yung ikalawang panawagan ho natin ay mag-transisyon na sa mga pamamaraan ng pagsasaka na makakalikasan kasi kailangan bawasan yung pag-asa sa mga
chemical na inputs na gawa sa langis na nagpapamahal sa gastusin sa produksyon ng mga magsasaka. Siyempre, ngayon pa lang, pangmatagalan din ito, mahalaga sa mga magsasaka na halimbawa sa issue ng tubig. Ngayon pa lang, planuhin ng gobyerno kung paano nag-i-imbak ng tubig. Lalo na sa panahong, alam naman natin yung pagtagbagyo, sobrang dami ng tubig. Correct. Pero nawawala lang ho yun eh. After isang araw, wala na yung tubig, pero marami nang napinsala. Yun sanang tubig na yun, pwedeng magamit sa pagsasaka. So, mahalaga rin hong tulungan ang mga magsasaka kung paano mag-iimbak ng Ito bang tubig. mga May ano mga po? teknolohiya naman dyan. Opo. Ito bang mga binabanggit ninyo, Dani? Ito ba ipinararating, dinadala po ninyo personal sa Department of Agriculture at iba pang mga ahensya ng gobyerno na po pwedeng tugunan, no? Itong mga sinasabi po ninyong dapat gawin para sa kapakanan ng ating mga magsasaka lalo tigit sa panahon ng tagtuyot at may krisis. Opo, at sa katunayan, nagpapasalamat kami kahit papano sa kasalukuyang DA Secretary na mayroong pagtugon doon sa sinasabi naming mga lugar na kailangan ng yung pag-imbak ng tubig. So meron kaming ilang lugar kung saan tinarget ng DA na gawing ang SWIP, yung tinatawag nilang Small Water Impounding Project, kung saan ang mga magsasaka na gagamit ng tubig magkakaroon ng imbakan. Sa pangisdaan naman, ito pinagpapasalamat din natin doon sa dalawang lugar namin sa dyan sa Quezon. Yung BIFAR ay nagsisikap na magkaroon ng parang yung lambaklad nilang tinatawag at saka yung artificial reef para yung pangingisda ng magsasaka matulungan. Pero ito ulit, Sir Rod, Pero kaya yung pagtugon na ito ay dahil sa organisado ang grupo namin, no? Kaya naming iparating. Pero ang tanong dyan, itong mga sinasabi ninyo na mga pagtugon, abay, yan ba ay masisiguro natin na may pondo na at ipapatupad yan, matutuloy yan, marirealize lahat? Yung sinasabi ko, Sir Rod, kanina, kami kasi sa katarungan, organisado kami. Kaya namin sigurong papanagutin ang ating pamahalaan na matiyak na yung mga pangako ay nangyayari. Pero baka 90% ng mga magsasaka at mangingisda hindi organisado eh. At walang kakayahang magpaabot ng kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Ayun. At yun ang isang usapin pa rin sa hanay nitong mga nasa sektor natin sa agrikultura. Alright. Dapat maorganisa sila, mapalakas para ang kanilang mga karaingan maipaabot sa pamahalaan at ang pamahalaan tumugon ng positibo sa mga karaingan niya. Magkakaroon ng puwersa yung boses. Alright. Opo. Dani, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Salamat, Sir Rod, at magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa RMN DCXL. Thank you very much, Secretary General ng